This program is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Ang init-init! Naku mga kamarino, beat the summer heat with a glass of ice-cold drink. Asa na nga ba? Oy, ang bilis! Ate, thank you ha. Huwag ka nang aalis dyan ha. Thank you ha. Thank you. Ay, naku mga kapamilya, dapat talaga umiinom tayo ng tubig na malamig o kahit na anong liquid para hindi tayo ma-dehydrate ha. Anyway, mga kapamilya, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Admiral. Good morning, Maricel. Magandang umaga, mga kamarino. Tuloy-tuloy pa rin po ang init ng tag-araw at dagsa pa rin ang mga tao sa iba't ibang lugar para i-enjoy ang summer. This is the perfect season for family bonding. Sulitin po natin ang init ng tag-araw. At sa Maritime Academy of Asia and the Pacific, kakaibang init ang aming naranasan sa reception na ginanap noong Lunes para sa Batch 2017. Mga students na ready to take on the challenges of becoming future marine officers. Mapapanood natin yan today. That's right, Maricel. At isa pang mainit na topic tungkol naman sa kalusugan ng ating mga kamarino ang ating tatalakayin ngayong araw na ito. Kaya halina mga kamarino, maglayag tayo muli. All aboard dito sa Yan ang Marino! Last April 15th, Monday, the Maritime Academy of Asia and the Pacific welcomed 421 males and 11 females aspiring to become MAP scholars. They will undergo orientation training for 2 months. Inaasahan po natin na yung mga kararating ng mga estudyante ay magsisikap upang sa ganon ay matapos nila yung kanilang indoctrination period. At yung mga magulang naman ay dapat matiis nila sana yung unang separation nila sa kanilang mga anak. Good luck to all of you. Buhay na buhay ang Maritime Academy of Asia and the Pacific noong Lunes. Excited ang lahat. Alas 6 pa lamang ng umaga, pila na ang mga sasakyan na nais pumarada sa MAAP grounds. Nakahanda na ang lahat para i-welcome ang mga probationary midshipmen at kanilang mga magulang para sa reception ceremony of Class 2017. And it is a matter of adapting a concept of breaking first then rebuilding. So the reception actually wherein you have to remove or strip them from their old habits, then eventually the academy will introduce new habits of values which is which can be attributed to well-sought values for a seafarers. They came from all walks of life, they came from all parts of the country. They actually represent the best of the Filipino youth so far that will supposed to be enrolled in the college. At katulad ng mga dumaan sa pagiging plebo, kinalbo din ang mga probationary midshipmen. Hindi exempted ang mga female would-be cadets ha? Of course, di naman sila kinalbo. Pinangunahan naman ni Vice Admiral Santos, ang presidente ng Maritime Academy of Asia and the Pacific, ang dialogue with their parents and guardians. We try to develop them, to make them good citizens, responsible individuals, and hopefully to become leaders. Vice Admiral Santos gave them the big picture of the life that awaits their children in MAAP. That's why the role of the seafarer is very important, because the seafarers run the ships and the ships carry trade to all nations. We at MAAP are trying to develop officers. Malaki ang ginagampanan ng mga Filipino seafarers natin.
upang mapatuloy ang commerce, ang trade sa mga bansa. Kaya pinipilit na with the foresight and vision ng Captain Oka na mag-produce tuloy-tuloy ng mga officers para sa Philippines. At sa kanyang inspirational talk during the reception ceremony, binanggit din niya, You shall undergo physical and academic training, which are important components of our indoctrination and orientation period. This is considered as your adjustment period, your brief transition to the quality of life that you will live in this campus in the next 4 years. And in MAP alone, 3,474 young men and women went ahead of you. They did the same thing. Maybe yours is even easier. If they have done it, so can you. emotionally charged moment naman ang aming nasaksihan when the parents bid farewell to their children. At kahit ilang ulit na naming nararanasan, ang kaalamang ganito, hindi naman namin maiwasan ang maging emotional din. Sa bawat pagsakay ng mga marino sa barko, laging kakabit nito ang pamamaalam. At kung sa simula pa lamang ay matututunan na nito ng ating mga future seafarers sa mag-aaral sa Maritime Academy of Asia and the Pacific, saying goodbye will not be so difficult as they learn to say until we see each other again. Probationary Midshipmen of Class 2017 will now proceed to the West Campus Parade Grounds to begin the second part of the reception ceremonies. For the probationary midshipmen of Class 2017, the President of MAP, Vice Admiral Eduardo Mar Santos, had given you a lot of insights as well as tips how to cope up with your training. So you have to live up with the tips, but most especially, you have to stay focused on your goals. Ang isang bagay daw kapag iyong pinaghirapan, kakaibang sarap ang iyong mararamdaman kapag ito'y iyong nakuha. Sa reception ceremony for Class 2017 na ginanap kamakailan sa Maritime Academy of Asia and the Pacific, kapansin-pansin ang 11 female probationary midshipmen. Kung mahirap para sa mga lalaking kadete ang mag-aral para maging marine officer balang araw, paano naman kaya para sa mga kababaihan? These 432 have qualified and finally made a crucial decision to chart their journey with us. Nakilala namin si Sherlyn Cabunton na nag-iisang anak ni Herminio Cabunton, dating isang seafarer. Simple lang naman po yung buhay po namin. Mula po nung maliit po ako, tatay ko po yung nasa abroad. Bali po nanay ko po yung
kasama ko po. Tapos po, nung nag-4th year po ako, nanay ko naman po yung umalis. Tatay ko naman po yung bumalik po dito, tsaka yung nag-alaga sa akin. Ayon kay Sherlyn, Yun po kasi para pong challenging po siya, tapos mas gusto ko rin po yung experience po na iba. Tsaka mas maganda din po yung opportunity dito. Nalaman ko po sa tito ko po, tsaka po sa mga kaklase ko po. Yun po, yung pagpasok ko rin po dito para po sa kanila yun. Na sila po yung inspirasyon ko po dito, syempre po. Bukod po kay God. isang bagay naman na sinang-ayunan naman ni na Geva Pineda, na only girl naman ni na Evelyn at Ferdinand Pineda. Kinuha ko po ang MAAP kasi ang course na pagiging marine kasi po, ito po yung first choice ko simula pa po, and naging inspiration ko din po yung papa ko tsaka po mga uncle ko kasi po sumasakay po sila, and nung bata po ako, sinasama po nila ako dun sa barko nila kapag po pumupunta sa Manila Bay. So, yun. Hindi niya po ako in-encourage kahit kailan po. Noon pong nalaman niya na papasok ako dito sa MAAP School, para pong nagdalawang isip din po siya kasi inisip po niya na mahihirapan po ako kasi po napagdaanan na po niya yung mga training sa pagiging marine po. So, Ayon nga sa kanilang mga magulang na aming nakapanayam, noong pa man yun ang sinasabi niya sa akin na kung magre-retiro ako at hindi na ako babalik, siya nang subukan niya raw o sikapin niyang makapasok sa MAAP o sa Seaman. No? Seaman family po kami lahat. Kaya siguro sa panahon na-influensya po siya sa mga bayaw ko, sa kapatid ko po. Tapos nung maliit pa lang siya, sabi niya, lagi daw wala si papa niya. Sabi ko, nagtatrabaho sa barko. Sabi niya, paglaki ko gusto ko rin seaman. Yan, seaman naman yung pagkakan. Sabi ko, matagal pa yun. Nung nandiyan na, dumating na po. Kaya yan, susuportahan po namin sa gusto niya. katulad ng kanilang male counterpart, handa na silang sumalang sa mahirap na pagsasanay na kanilang mararanasan sa Maritime Academy of Asia and the Pacific. Ma, pa, eto na, nagsisimula na ako. Pinapangako ko sa inyo na tutuparin ko lahat ng mga pangarap ko, na sa kabila ng lahat, hindi ako susuko. Talagang paninindigan ko to. Tsaka mahal na mahal ko po kayo. Ma, pa, para po sa inyo to, lahat po gagawin ko, bibigay ko yung best ko para matapos to. Yun, mahal ko po kayo. Ang isang bagay daw kapag iyong pinaghirapan, kakaibang sarap ang iyong mararamdaman kapag ito'y iyong nakuha. Ang mahusay na maritime education sa MAAP ay para lamang sa mga mag-aaral na may paninindigan na gawin ang lubos nilang makakaya, maging lalaki o babae ka man. Najiba, ang masasabi ko lang ay mag-test ka lang at sikapin mong makatapos ka dyan dahil sa'yo rin kinabukasan yan. Sa totoo lang, mahal na mahal kita. Well, isa lang ang wish ko, sinabi ko sa kanya kanina, huwag mawala po yung, anuman pong natutunan po niya sa Bible College ay hindi po mawawala. Nabanggit din niya ang magagandang katangian ng isang kadete ng MAAP at kung paano ito naiiba sa mga mag-aaral ng ibang eskwelahan.
Isa sa pinakamahirap na nararanasan ng ating mga kamarino sa kanilang pagsakay sa barko ay ang malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya naman sa Maritime Academy of Asia and the Pacific, ang mga kadete ay inihahanda na sa ganitong sitwasyon. Papaano? Inalam po namin yan sa guidance counselor ng Academy. Kung nais mong maging isang kadete sa MAAP, kailangan mo ang tibay ng dibdib. Dapat handa kang mawalay sa iyong mga minamahal. Ayon kay Doktora Amalia Lapira, ang guidance counselor ng MAAP, bilang isang kadete, kinakailangan na determinado ito sa kanyang pagpapasyang pumasok sa loob ng academy. If the young men or women are not really interested to be here at MAAP, we never could force them, no? They had many ways of telling us that they want to be out. Right here at the guidance office, alam namin na kung talagang pinilit lang ng magulang o hindi. Kasi kapag gusto nilang talaga, kahit na sabihin pa na, o sige, isa ka doon sa mga hindi pumasa. Alam mo, inaabot namin sila na umiiyak dahil talagang gustong-gusto nila dito. Pero kahit anong pakiusap naman namin, if they are not really interested to stay, hindi namin magagawa. Kahit anong pinagtutulong-tulungan na naming tatlo dito, wala kami talagang magagawa. Hindi biro ang daraanin nilang pagsasanay para maging isang mahusay na marino. 4 na taon na mananatili ang isang kadete sa MAAP. Ano nga ba ang kadalasang problemang kanilang pinagdaraanan at paano naman nila ito hinaharap? You have to adjust. Why? Because you wanted to become a seafarer. At isa yan sa mga test. Because when you get out of MAAP for your seaboard training, the same thing will happen to you outside. I-check lahat yung inyong mga violations at bibigyan din kayo ng karampatang parusa o punishment or sanctions. No? Part of your training that you have to undergo a lot of compliances from the upper level management and also from cadets like you. Ayon pa kay Doktora Lapira, so ito kako, we are just preparing you for the proper work that you're going to go into later on. Dahil pag nakagraduate na kayo dito, paano yan? You're going to join people of different nationalities. Now, if you don't know how to adapt to the culture of these people, well, gulo lang ang mangyayari din sa inyo. Kaya lang very constant ang aming counseling dito. Nagka-counsel na kami sa attitude, nagka-counsel pa kami sa academics. Nabanggit din niya ang magagandang katangian ng isang kadete ng MAAP at kung paano ito naiiba sa mga mag-aaral ng ibang eskwelahan. When I came to MAAP, nagulat naman ako at sobra naman katahimik ang mga estudyante pagkababait naman. No? Ibig sabihin, ang disiplina talaga kailangan talaga sa isang tao. Na dito talagang napakabigat ng disiplina. At talagang masasabi mo talaga na yung disiplina yon ay talagang hindi mo pagsisisihan pagdating ng araw na wala ka na dito. Ang kanyang paalala sa mga probationary midshipmen of Class 2017? So we are ready to talk to you kahit ilang oras na gusto ninyo para matulungan namin kayo sa inyong mga pangangailangan, sa mga katanungan na maaring hindi ninyo kayang agutin sa mga oras na yon. Please come to us. We are ready to help you. In psychology, ang isang bagay daw na paulit-ulit mong gagawin consistently for 21 days will become a habit. If the probationary midshipmen will keep this in mind, I'm pretty sure that they will be able to overcome and emerge victorious after their orientation period in the academy. Kita-kits sa May 31. Abel,
since youngest ka ng kapatid ko, ingat ka lang, and you pray a lot. Pray a lot. Good luck. Real J o Real J, sana ito ay decision mo na. It's your future life na ituloy mo ito. And pag natapos ka, inisamin namin ito, it's for your own good na ipagpatuloy mo itong sinimulan mo or your decision to be part of this school, MAP. So we'll be praying for you. Thank you. Upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na ito, mahalagang magkaroon ng mga tamang kaalaman. In 2010, the Philippines was one of the 7 countries in the world that recorded more than 25% increase in HIV cases since 2000. Last February 2013, 339 new cases were reported. At ayon po sa aming nakapanayam, Pilipino seafarers po ang mga vulnerable sa ganitong klaseng sexually transmitted disease or STI and to human immunodeficiency virus or HIV. Alamin po natin kung papaano ito maiiwasan. As of January this year, the Department of Health AIDS Registry in the Philippines reported more than 10,000 people living with human immunodeficiency virus or HIV and acquired immune deficiency syndrome or AIDS. Totoo po yun. Yun po yung current situation ng ating bansa na tumataas yung bilang na nagkaka-HIV. Nakakaalarma ang patuloy na pagtaas ng kaso ng mga may sakit na AIDS, lalo na sa ating mga overseas Filipino workers. Kabilang na ang mga seafarers. Dahil sa negatibong akusasyon na sila daw ang leading carriers ng sakit na ito dahil sa madalas na pagbabalik-balik sa ibang bansa. Actually, ang isang seafarer naman po, kung ito ay lumalabas ng bansa, dumadaan po palagi yan sa test. Ang nangyayari po, kung paano namin sila nakukuha, from the time na diagnose sila, inini-refer po yan sa amin ng diagnostic clinic. At dahil dito, isa ito ang binigyang pansin at tinalakay sa nakalipas na Gregorio Oca Leadership Development Forum. Ang patuloy po na pagbibigay ng edukasyon sa mga papaalis na marino sa ating bansa ay napaka-importante po para maging baon nila sa kanilang paglalayag, para maprotektahan nila ang kanilang mga sarili. No? Upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na ito, mahalagang magkaroon ng mga tamang kaalaman. Ang maaari lamang pong gawin pagka ang isang individual ay na-infect ng HIV, hanggang ngayon po kasi wala pang lunas na natutuklasan. No? So ang mangyayari po niyan, merong monitoring naman na ginagawang ating mga doktor at may available namang antiretroviral na pwedeng inumin para mapigil naman yung pagdami ng virus. Mahirap ang pinagdadaanan ng mga individual na tinatamaan ng sakit na ito. Kaya naman napakahalaga ang pagkakaroon ng support group. Pero ang pinaka-importante po kasi na pagka mayroong taong na-apekto ng HIV, yung pagbibigay natin sa kanya ng moral support kung para tanggapin na mayroon siyang HIV dahil ang acceptance po ay hindi ganun kadali. Matanggap mo na mayroon kang sakit na walang lunas. So, yun po yung unang-una na ginagawa namin, yung psychosocial support sa mga taong nagkakaroon nito. Umuunlad ang teknolohiya, ngunit hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pag-aaral upang mahanapan ng lunas o gamot ang sakit na ito. Ang tangi nating magagawa ay ang umiwas at maging responsible at alagaan ang ating kalusugan at pangangatawan. Marichelle Yao would like to thank Dr. Almon Derla of La Estetica, Tomas Morato Branch with hotline 332-8604.
There you go mga kamarino, 30 minutes of informative program na naman ang aming naihatid sa inyo. We hope you enjoyed our episode today. Asahan niyo po na patuloy kami magbibigay ng mga makabuluhang impormasyon na magagamit ninyo to make a better you. Kaya watch lang po kayo dito sa Yanang Marino, the very first seafaring show in the country. At syempre, kasabay niyo po sa pananghalian ha, 11 o'clock hanggang 11:30 ng tanghali. Dito lamang sa PTV4, ang telebisyon ng bayan. Do visit our website, www.yanangmarino.com for maritime updates and to watch episodes that you missed. Also, like us on Facebook and follow us on Twitter. Mapapanood nyo rin po ang Yanang Marino through live streaming. Just type www.ptv.ph. Stay healthy mga kamarino. See you again next week. But for now, anchors away. Bye. Bye-bye. This program was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala.